Hindi dyan matatapos ang ating storya. Pag landing natin, may iba naman tayong naiwan sa plane. Hi guys, this is again Checho Santos and welcome back to my Hokkaido vlog. So ayan, nakikita nyo dito sa aking harap, nandito yung mga Japan pasabay and Japan shopping haul natin. Ayan. So later, ipapakita ko sa inyo yung mga Japan favorites natin and also yung mga pasabay sa atin. But before that, actually, quick story time lang. So kung nandito na kayo sa point na to, na napanood nyo yung mga previous vlogs natin, malalaman nyo na yun yung nangyari sa atin doon sa New Chitose Airport. And doon ka rin matutuwa talaga sa Japan na literally yung cellphone ko naiwanan ko doon sa doon sa pre-departure area. And since hindi na tayo, kasi nakalagpas na tayo ng immigration and all security check, hindi na talaga tayo pwede bumalik doon. So thankfully, because of yung help ng ating mga ground staff, na-retrieve naman natin yung cellphone. Ayan. Pero yun, hindi dyan matatapos ang ating storya kasi actually meron ding nangyari again. So ewan ko bakit anong meron nung araw na yun, nung pauwi natin. Pero meron ulit incident na nangyari. So nung pag-landing natin from a 5-hour flight natin from Sapporo, may iba naman tayong naiwan sa plane this time. Ayan. So naiwan natin actually itong mismong vlogging cam na ginagamit natin. So sobrang nakaka-stress kasi nung nalaman ko na wala siya, actually nandun na ako sa pa-immigration na ako. And ang mahirap kasi is yung dahil nung gabing yun sobrang busy ng NAIA, hindi kami bumaba dun sa parang sa chute, 'di ba? Yung nakakonect sa terminal. So nagpark yung plane namin mismo dun sa malayo. Ayan. So dahil doon, nakapark sa malayo, nagbus kami pabalik doon sa airport, huli na nung nalaman ko. So hindi ko na pwede siyang balikan physically. Ayun. So thank God, dahil napapanood naman niyo yung video na to, it means na nakuha naman natin yung vlogging cam natin together with yung mga other recordings ng Japan vlog natin. So with the help din ng mga Cebu Pacific ground staff. So thank you dun sa mga tumulong sa akin. Medyo napatagal lang kasi yun nga yung airplane, nakapark siya, hindi siya malapit sa airport, nakapark, and yung mga staff talaga nilakad nila and sobrang lakas ng ulan nung time na yun. So ayan, thank God na nakuha natin siya ulit kasi hindi ko na alam kung first vlog pa lang natin, wala na. Ayan, so thank God na nakuha natin and hopefully more vlogs to come sa iba namang nating travel destination. Ayan. So to end yung ating Hokkaido travel vlogs, ayan. So papakita ko naman kasi sa inyo yung Japan mga pasabays and favorites ko. Ayan. So start na tayo. So gusto ko muna start tayo dun sa mga siguro nakita ko sa airport or nakita ko sa Donkey na mga Hokkaido specific products. Ayan. So this is the parang siya, mix. So soup curry mix siya by Garaku. Ayan. So doon sa isa nating vlog, makikita nyo na, 'di ba, kumain tayo dun sa Soul Store soup curry. Ayan. So yung Garaku actually, isa siya dun sa famous chain din ng soup curry dun sa Sapporo. So hindi natin na-try, pero actually gusto natin na matry naman ng mga relatives natin yung family natin itong soup curry. So yung susunod ko naman is mahilig ako sa parang frutella na candies. Itong brand na to is Haichu. Ayan. So makikita nyo, actually meron naman yan sa mga 7-Eleven dito sa Philippines. So yung mga usual flavor nila is yung mga strawberry, apple, ganyan. So for this one, kaya rin siya naging Hokkaido specific because of the melon flavor. Yung susunod naman natin, di ba, pumunta tayo dun sa Shiroikoi Bito Park. So yung Shiroikoi Bito Park, yun yung kumbaga theme park na pinuntahan natin na it's actually built and operated by Ishiya. So yung Ishiya, isa rin to dun sa famous na mga confectionery company dito sa Hokkaido. So na-try ko na rin kasi to last time and
sobrang recommended ko yung bumili nito, which is yung white chocolate pudding. Ayan. So kung familiar kayo dun sa parang, di ba yung mga egg pudding ng Japan, ganun. Ito this time milk. And of course, hindi mawawala yung Royce. So, believe it or not, actually, Royce is actually from Hokkaido din. Ayan. Pero ito yung, I think, una-una, sikat dito sa Philippines yung Royce. Merong mga Royce na chocolate store na rin dito. And ito na, siguro sikat, isa to sa pinakasikat na pasalubong ng mga Filipinos coming from Japan. So, any airport na puntahan mo, palagi meron. So, yung usual naman, yung Nama Bar, ganyan. Masarap naman yun, pero yung nagustuhan ko talaga dito is yung mga bar chocolate nila. So this one, ayan. So this is the matcha bar chocolate. So ang description ko dito is parang siguro pag ipa-social mo pa or ipa-premium mo pa ang KitKat, ganito yun. Kasi sobrang pack na pack yung flavor niya, yung texture niya, and yung shape din ng KitKat, nandun siya na parang bar. So medyo pricey rin to. Actually, 6 pieces to around 1,200, I think, yen. Ang napansin ko lang recently is parang taas na rin ng presyo yung Royce. Meron mga price increase na rin. Yun yung na-notice ko nung umikot ako dun sa mga duty-free stores dun. And yung isang flavor na mas gusto ko actually, this is yung mas gusto ko is yung almond pecan cashew. So ito mga mixed nuts to na grinound na minix sa milk chocolate. So sarap-sarap din na to. So ano to? Yan. So yung Hokkaido naman, 'di ba? Ang ramen sa Japan, maraming klase. Meron ka nung parang shiyo or sinasabi niya salt, meron kang shoyu which is soy sauce base. Meron ka nung tonkotsu which is yung gawa sa pork bone. And particularly sa Hokkaido, meron ang kanilang actually signature ramen is miso base. Ayan. So in particular sa Sapporo, somewhat naging sikat din yung bukod na sa miso base ramen, sumikat din sa kanila na lagyan ng topping na corn and butter. Ayan. So nakatry na rin tayo nito several times sa mga ramen shop doon. Ayan. So ngayon naman, ang i-feature natin is yung mga household or mga grocery items. So, ayan. So tatanungin niyo ako, bakit ka bumibili ng mga grocery items sa Japan? Actually, kung meron ka namang extra weight or extra space sa luggage mo, may mga products talaga na ako binibili regularly because mas mura siya and masarap talaga siya. Yung iba naman, available naman dito sa Philippines pero sobrang mas mahal siya. So, start natin sa, of course, this is yung yung famous na Granules Coffee ng UCC. Ayan. So, syempre, alam naman ninyo, may mga UCC cafe nga dito, right? So, dun sa UCC cafe, makakabili ka even dun sa mga grocery natin like Landmark. Pero, kung may extra weight naman kayo sa luggage, ako personally, bumibili talaga ako ng marami kasi ito talaga yung gusto ko talaga na everyday coffee na instant coffee. Sobrang layo nung difference kasi. I think this bottle na around 200 grams, it's around 400 to 500 yen lang. So, nasa 200 pesos lang yung isang bote nito. So, imagine that. Pag bumili ka dito sa mga SM, I think nasa 300 or 400 pa nga ngayon to or even 500. So, sobrang mahal niya dito. And, sobrang sarap nito, guys. So, ito yung 117 variant nila. Ito yung mas strong. Ayan. So, yung iba naman, mas gusto nila itong 114. Ayan. So, makikita niyo yung color niya medyo lighter. So, ang ibig sabihin lang naman yan is mas slightly roasto. So, mas mellow, yan. Pero pag gusto niyo na mas strong yung coffee, go for this one. Itong 117. This one, ayan. So, ito yung itsura niya. Itong brand na to is SNB. So, sikat din na to na household brand sa Japan. So, for cooking condiments. So, ito particularly, mix na to ng salt and pepper. So, I think meron ditong MSG. Kasi na-try ko to once sa may, I think yakiniku like. Sobrang masarap siya. Kasi meron siguro siyang, yun nga, may blend na siya ng spices din. Bagay na bagay siya sa mga yakiniku, bagay siya sa, actually even fried egg. Sobrang bagay niya and kung magsasangag kayo, ito yung gamitin nyo. Napakasarap niya. Ayan. So ito actually, ibang brand lang naman to. Ayan. So makikita nyo, parang nasa refill pack na siya. Kasi, totoo talaga na regularly bumibili ako nitong salt and pepper sa Japan. Ayan.
So, Knorr, ayan. So, bakit ako bibili ng Knorr sa Japan? Kasi, first, ibang-iba yung lasa ng mushroom soup nila doon. As in, mas lasang-lasa yung flavor ng mushroom. And yung maganda sa mga ganito, actually, instant siya. 'Di ba yung mga Knorr soup dito sa Philippines, you have to cook it. Ayan. So, minsan, kunwari, ikaw lang, mag-isa ka lang sa bahay, gusto mo lang ng side dish dun sa fried food na kinakain mo, ito, bubuksan mo lang to, add water lang, pwede ng soup to. Napakasarap. So, bumili ako niya marami, 3. Ito, medyo sikat din to, na Royal Milk Tea. Ayan. So, iba rin yung lasa niya if you compare it sa Taiwanese milk tea, if you compare it sa parang Hong Kong style milk tea. Mapansin ko dito, mas malakas yung lasa ng tea nila. Hindi siya ganun ka milky. So, kung hindi ka masyadong mahilig sa sweet na milk tea, and siguro yung convenience na kunwari, hindi ka na makakalabas or may ka makakabili, pwedeng magtimpla ka na lang nito sa bahay, tapos lagyan mo ng ice. Pwede na yun. And ito, maganda dito is, pag bumibili ka sa mga Don Quixote, meron silang usually may mga pack sila na malalaki, na mga pampasalubong, na resealable din siya. Diba? So, ito na yung binili ko. Unfortunately, sa UCC, wala siya. Dati meron silang parang ganitong pack sa UCC. Kaso ngayon, nakabote talaga na lang yung binibenta nila. So, again, kung bibili kayo, dapat may extra weight din kayo dun sa luggage nyo. Itong matcha latte. Ito naman, itong brand na to, particularly, ito din yung sikat na everyday brand sa kanila, which is the Itowen. I think Itowen tong brand na to. So, matcha latte din to. Ayan, so, yung mga mahilig sa inyo mag-Starbucks na mag-matcha latte, ito mas mura to. So, ito nilang bilhin nyo sa Japan, tapos pwede rin to actually na idadilute mo lang to sa water, and then you just add ice para maging ice latte na rin, ice matcha latte. And so, nandito na tayo sa ating favorite part is yung mga Japan snacks. So, ito naman, isa sa mga, syempre, famous sa Japan is yung egg pudding nila. So, yun nga, anything to do with egg, yung mga egg sandwich sa Japan, egg pudding, sobrang masarap sa Japan. Alam ko naman na yung mga nagko-convene dyan, gusto nyo mag-uwi nung egg pudding, di ba? Kaso ang mahirap doon is, lalo yung mga fresh egg pudding, kailangan refrigerated. So, ang hirap niya i-transport, baka matunaw, matapon doon sa luggage nyo, right? So, ito, kahit hindi naman siya ganun kasarap, pwede na to, right? So, itong papakita ko ngayon is, ayan. So, makikita niyo yung picture, diba? Pudding yan. So, maliliit siya na parang mga leche flan sa atin. So, maliliit siya na pudding na para siyang mga nasa Jelly Ace na pack. So, individually pack siya. And this is actually made by Glico. Ayan, so ayan. Ayan, so tingnan nyo. Ayan. So, ito siguro famous na to talaga sa mga social media, and sa mga pinapanood ko na travel vloggers like si JM Bangquisio, isa to sa mga favorite niya. So, ayan, dahil naging favorite ko na rin siya, isang box of 10 na yung binili natin kasi marami tayong papasalubungan yan, and ako rin personally, yun din yung favorite ko talagang kainin na snack. So basically, para siyang pretzel na may biscuit siya, tapos ang shape niya, yung chocolate niya is yun yung mushroom shape. So sobrang sarap niya. Ito naman, meron naman nito I think sa Philippines. Nung nakita ko, nagpunta ako ng Daiso, binibenta nila around 120 pesos. So ito naman, slightly mas mura lang ng konti, kasi isang box nito sa hindi to may malaki to kasi 10 boxes to eh. So isang box nito is around 200 yen. So mga nasa 80 to 90 pesos. So relatively mas mura siya. Ayan, so ito naman nakikita nyo. Ayan, so focus natin. Ayan, so ito naman na try ko with the recommendation of my sister. So ito, yakisoba to by I think UFO yung brand nito. Ayan, medyo nasa Japanese lang siya ngayon. Pero itong yakisoba na to, ang interesting dito is takoyaki flavor siya. So sa loob, meron din siya nung parang katsuboshi, yung parang mga shavings nung katsuboshi, and also Japanese mayo. So habang kinakain mo siya, medyo interesting siya ba, yakisoba siya and takoyaki flavor at the same time. Ayan. So ito, instant ramen to.
Ayan. So, ang brand niya is Shin. Ayan. So, siguro sa mga nakapunta na sa inyo sa Fukuoka, familiar sa inyo yan. Kasi, yung Shin is, yan yung isa sa mga pinakasikat na Hakata style ramen. So, ano ba yung Hakata style ramen? So, Hakata style ramen is basically yung sinabi ko kanina is tonkotsu based broth siya. Meaning, yung broth niya yung parang milky white, yung mga syempre yung pinakasikat na kilala natin is Ichiran, 'di ba? Na parang white yung broth niya. So, sobrang nirender yung bones, yung fat ng pork. So, masarap siya. Yan. So, ito, makita mo, para siyang fried potatoes na this is their original flavor. Itong green na Jagabi. Yan. So, bukod sa original, bumili rin ako ng, ayan, this one, ito namang orange is yung cheese flavor nila. So, ito sobrang every time favorite ko to. So, kung makikita nyo, actually, bumili ako ng tigli-5 na to. Kasi first, wala to sa Philippines, di ba? So, talagang tuwing magja-Japan lang tayo, doon lang natin makikita to. Siyempre, hindi ko na alam kung ano yung sabihin nung Japanese brand. But tingnan nyo na lang yung packaging. And if nakita nyo to, sobrang highly recommended ko rin to. Yan. So, ito naman, more on processed cheese pa rin naman to, definitely. So, para siyang cheese snack. Ayan. So, ang pinipeg niya is yung camembert cheese, 'di ba? Na yun nga, yung parang mga usually kinakain mo with wine. So ito, definitely hindi naman to kasing lasa nung original na camembert, but I think for Asian days and Pinoy days, sobrang gusto ko to. And may mga instructions din sila dito actually sa likod na bukod sa kakainin mo siya straight na as a cheese snack, pwede mo rin siya gamitin sa kunwari sa bread, ito-toast mo lang, tapos natutunaw din siya. Ayan. So ito, nung nakita ko to, binili ko rin agad. Kasi usually hindi ko rin to nakikita eh. Ayan. So tapos na tayo guys sa mga Japan snacks natin. So this time naman, i-feature ko naman sa'yo. Ito mostly mga pasabay sa akin. So yung mga snacks natin, grocery items, ito mga usually binili ko to sa Don Quijote. Right? So mga papakita ko naman sa inyo mga for cosmetics, skincare, makeup, or mga actually medicine pa. Ito naman, maganda bilhin to sa mga drugstore. Ayan. So, yung pinakasikat na drugstore chain sa Japan and it's also a tax-free store. So, important din yun na i-check nyo na tax-free store ba siya. Kasi sayang din yung 10% na tax. So, ang brand nito is DHC. Ayan. So, itong mismong product na to is collagen. So, makikita nyo dito, nakalagay naman dito 60. It means na this is for 60 days. So, per day, ang dose ng nito is 6 tablets. So, actually, alam ko medyo marami. Pero imagine niyo na at least to medyo maliliit yung mga tablets niya. So, madali naman siyang inumin. Mga skincare naman, ito, pasabay din sa akin to ng mga sisters ko. And I think medyo sumisikat siya ngayon. Itong, ayan, makikita niyo mismo yan. Yung may malaking C. Yan. So, this is actually by Roto. Roto yung pangalan ng company. So, itong makikita nyo C. Actually, this one is their Melano CC Serum. Ayan. Pero bukod sa serum, guys, makikita nyo doon, meron silang moisturizer, meron din silang toner. So, buong set din to. Yung isa sa, I think, Japanese brand na I would say mas premium and based sa mga reviews na nababasa ko, sobrang ganda daw. Ito is yung Anessa. Ayan. So, mapapansin nyo is, itong Anessa, marami nang dumaan na mga, kumbaga, sumikat or trendy na mga sunblock. Pero yung Anessa is still always on the list ng must buy sa mga Japan sunblocks. So, ito, pabili sa akin to particularly ng sister ko. And I tried using it. So, tingin ko rin maganda. Pero ako personally, happy na kasi ako dun sa ginagamit ko na Korean sunblock. Kaya hindi mo na ako gumagamit nito. Ito din naman is DHC. Ayan. So, ito sikat din to ngayon sa mga cleansing oil. Ito naman is refill lang siya ng moist washing foam and moist emulsion. So, this one, ito naman, ayan. So, this one is by Recipio. So, ito pabili rin sa akin ng friend ko and
since refill na, bumili na siya before. Sobrang nagustuhan niya yun. And ito naman, usually, pag mga ganito packaging, actually minsan nasa packaging din talaga. Pag yung mga very clean, white, light blue packaging, usually, ito yung mga hypoallergenic type. Yung mga usually sa mga sensitive skin, ayan, sa mga dry skin, yung mga dapat mga wala masyadong scent. Ayan. So ito yung resipyo. This one, ito very famous to. Ito naman mga pampasalubong. So yung mga nagpupunta ng Japan kasi ito is their famous eye drop. So itong brand na to is also by Roto, I believe. Yeah, oo. This is also by Roto. Ayan. So ito naman, usually, di ba yung mga eye drops natin for hydration. Ito, sabi niya is mayroon din siya mga vitamins na kasama to hydrate our eyes, to keep it moist, hindi ma-dry. And ang maganda rin dito is cooling siya. Right? So kung medyo matagal na kayo nag-work, nasa PC yung mata nyo, this will help your eyes relax talaga kasi meron din siyang cooling sensation. So sa una medyo weird yung feeling, pero pag na-try nyo, sobrang ganda and relaxing. So again, this is also by Roto, Melano CC. Ayan. So makikita nyo naman, very same packaging din, di ba? Yung yellow, na very gold, bright color. Ito naman, makita nyo ang laki ng pack. So this is the facial mask naman nila. Right? So yung pinakita ko kanina na nasa small packaging, this is their serum. Ito naman, ito yung facial mask nila. Ayan. So yun nga, dahil sa yung sinabi ko kanina, pag yung active ingredient mo is vitamin C, usually, it's for hydration, it's for brightening your skin. Usually, yun nga, anti-aging, sinasabi nila. Pero, yun. And also, healing yung after yung sun exposure, maganda mga facial mask. So, ito rin yung pinasalubong ko sa mga sisters ko. And me, personally, tatry natin to. Ayan. So, yan lang yung mga na mga Japan haul natin. So, hindi naman, I'm not saying na I recommend buying this, but for me, ito yung mga, siguro yung most of the items here, bukod dun sa mga pasabay sa akin, talagang, ito talaga yung mga nagustuhan ko over the years na kada balik ko ng Japan, binibili ko. Yung iba kasi mga na-try ko na, okay lang, siguro na hindi ako masyadong nasarapan or nasarapan naman ako, but ito talaga yung mga favorites ko. So, ayan. So, hopefully, nagustuhan nyo yung Japan haul natin. And ito na yung end natin for our Hokkaido travel vlog. So, if you're watching, thank you for watching my vlogs, my first ever vlog. So, sana subaybayan nyo yung mga future vlogs natin and future travel. So, marami pa tayong nakaplan for 2025. Ayan. So, abangan na lang ninyo kung saan tayo next. So, if you're not yet following my channel, so subscribe na lang na channel. You can follow me on my social media account, Checho Santos in Facebook, Checho Santos _ sa Instagram and sa TikTok. So, yun guys. Thank you for watching!